Tayo mag-proceed sa ating pagpupuri kay Lord ngayong oras na to. Pwede ba natin i-welcome muna natin yung mga bisita natin ngayon? Sino ba dito first timer? First timer sa lugar na to? Yes. Yes, at lahat tayo first timer, di ba? Ate Kim, hindi ka first timer. Okay, yan si Ate Kim, first timer din yan. Lahat tayo, miski nasa dulo po, di ba? First timer yan. Pwede po ba natin pakilala kung sino yung mga yan? Si Kuya Kirat, sino po yung mga katabi mo? Okay, yan. Sige, palangkaan naman natin si yan, saka si Bennett. Ang pasita ako si Bennett, galing pa yan sa Jose, Bulacan. Napakalayo pa, pero pumunta dito para kay Lord, di ba? Palangkaan naman natin si Lord sa buhay na kabataan yan. Okay. Sino pa po ba dito? Bago. Si ate, ngayon nakita natin dito, ate. Welcome po sa church natin, Kiko family po. Ano po pangalan nila, ate? Sarah. Ano po ang pinito nyo? Makarana siya. Thank you po sa, welcome po dito. Ate, paano natin siya? Okay. Woo! Pero bago po tayo mag-start, pwede po ba, yung mga vacant seat po natin, pwede po natin i-occupy para po, mas lalong nakakatuwang magpuri kay Lord. Ayan, sige po, pwede po ba natin i-occupy yung mga vacant seat natin dito sa harap? Ayan, sige po. Okay, yan, sige. Maaari ko po ba tawagan si Kuya Angelo para sa ating opening prayer? Magkakapag sa inyo. Tayo. I-pray tayo kay Lord. Alam niyo ba yung prayer? Ano para sa inyo yung prayer? Sa inyo. Yari na para sa inyo yung prayer. Then, yung prayer pala, sandata pala yan. Yan yung unang-unang sandata natin sa buhay. Kaya ngayon, pray tayo. Pag-pray natin yung gawain, yung mga taong darating sa atin, mga problema natin. Saka yung kakayo dito. Tara, bigyan tayo. Yes, Lord, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Lord. Yes, Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat sa hapong ito, Lord. Sa mga bagay na ginagawa niyo sa buhay namin. Lord, maraming salamat po kasi andyan kayo, hindi niyo kami iniiwan. Sa araw-araw, yung mga problema, trials na dumarating. Lord, hindi niyo kami iniiwan. Lord, nagpapasalamat po ako dahil lahat po nagpunta dito, Lord, hindi aksidente, hindi naaya, hindi yung nagustuhan lang. Alam ko, Lord, na may dahilan kayo bakit niyo siya nila dito upang makilala nila kayo at lalo nilang makita yung kaharian nyo, kung paano kayo tumilos, kung paano nyo kami kamahal. Lord, maraming salamat po sa hapong ito, Lord. Dinadalangin ko po si Pastor Lord na siya po yung tatayo dito sa harapan, Lord. Lord, hindi po siya yung makikita, bukos kayo po yung makikita, Lord. Gagamitin niyo siya, Lord. Patuloy siyang ipapagamit, patuloy siyang mag-search. Alam ko, Lord, na may dumating na trials. Pero, Lord, hindi namin tinitignan yun. Bukas ginagawa ng blessing. Alam ko, Lord, na patuloy kayong kikilos, patuloy kayong mag-move dito sa Gino family, Lord. Lord, sa mga darating, Lord, kayo na pong bahala, Lord. Ingatan niyo sila. Alam ko, Lord, na ngayon pa lang, ginagabayan niyo na ang bawat isa, Lord, na pupunta dito. Lord, maraming salamat po sa hapong ito, Lord. Ito po ang dalangin sa Panginoon Jesus. Ayan, salamat kay Angelo. Sige po, maaari na po tayo mo. Okay, yan. Bago po tayo, pwede po ba natin palakpakan ulit si Lord? Ayan, yung the best lang po kayo para sa kanya. Kasi siya yung pinaka-great God, di ba? Okay. Ayan. Sino ba dito naniniwala na kahit konti man lang tayo ngayon, sabi nga diba sa Bible, sabi, isa o dalawa nagtitipon sa kanyang pangalan, nandun si Lord. Amen? Amen. Ayan. So, bago po tayo pumunta sa worship natin, may babasahin na po akong word ni God. So, kung may Bible po kayo, please, i-open nyo po sa Awit 149 verse 1 to 5. Okay, sige po. Babasahin ko po, sabayin po ako.
O si Yahweh purihin, awitin ng bagong awit, purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa Kanya. Magalak ka o Israel, dahil sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay natutuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang Kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Si Yahweh ay nagagalak sa Kanyang mga hira, sa mga mapagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hira. Sa kanilang pagdiriwang ay magsaya at mag-awitan. Amen! Okay, yan. Si Yahweh po pala, paano po ba tayo mag-praise kay God? So, makikita ng ating mga pag-awit, di ba? Ginagamit natin yung talent natin sa pagkanta. Yung iba nga, di ba? Ginagamit sa instrument. Pero naniniwala po ba kayo sa in our everyday lives na sa pang-araw-araw na pumumuhay natin, pwede natin purihin si Lord kahit anong ginagawa natin. Amen ba? Amen. And sa pang-aaralan, kung nasaan ka man, pwede mo papurihan si Lord. At huwag natin pagdadamot yun kasi karapat-dapat ang Panginoon na papurihan sa ating mga buhay. Amen. Ayan, sige po. Ngayon po oras na to, natawagin po natin isang special na tao sa church natin na to para po bigyan tayo ng isang awitin na magbibigay kaluguran kay Lord. Ayan. Palakpakan naman po natin ang ating pastor na si Pastor Rahel. Ayan. Amen. Ayun po, tayo po tayong lahat. Awitan po natin ng Panginoon na itong awiting ito, naniniwala ko, iseset nito yung ating damdamin sa Panginoon. Ilan sa atin dito ang totoo. Sometimes in love tayo kay Lord. Diba, no? Sometimes in love, sometimes parang hindi. Pero naniniwala ko, iseset tayo ng awiting ito. And then after this, meron tayong song na, alam mo yung song na ano yung sabi doon? Yung... My Savior Lives. Hindi, yung kaninang pinakis nyo, yung... Hindi, yung... My Savior Lives. Yung My Savior Lives. O, tama, yung My Savior Lives. Pero, hayaan natin, iset muna natin yung espiritu natin sa Panginoon. Awitin natin tong song na ito, yung banal mong tahanan. Sige po, tayo muna yung manalangin. Panginoon, naniniwala kami na yung buhay namin, minsan, kung saan-saan namin Panginoon nagagamit, nalilibang kami. Minsan nagiging busy kami sa maraming bagay. Pero Panginoon, ngayong oras na kung meron kami isang dalangin, ang dalangin namin Panginoon, yung kami maging banal ng tahanan yung aming mga pamumuhay, yung aming buong pagkatao. Salamat po ng marami, Panginoon, ang pakabuti po ninyo. Hallelujah. Awitin po natin ito, ilagay natin sa puso natin yung mensahe ng awit. Gawin natin itong panalangin sa Kanya. Hallelujah. Ang puso ko'y bulot sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-ingatin ko, ikaw ay mamasdan, magaligaan, sa'yo ay bumisa. Ang puso ko'y tutulog sa'yo. Sabi natin, nagpapakumbaba, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-ingatin ko, ikaw ay mamasdan, magaligaan, sa'yo ay pumihisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Naluyan ang walang hanggang na papuring pagsamba, mag-ari ka o Diyos, ngayon ang kailanman. Minsan pa, idulog natin sa Panginoon ang ating buhay at tanggapin natin yung pagbabasbas niya. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Hallelujah. Maniwala tayo sa Kanya ngayon. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusuman, maging kapatid mo, Panginoon, maging kapatid. Na ikaw ay mamasdan, ikaw ay mamasdan, magkaliligtaan, sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan,
Panginoon. Hallelujah. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lugluhan ang iyong wagas na pagsintahan. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Opo, Panginoon, kami nagpapasalamat sa oras na ito na may ginagawa ka sa buhay namin matindi at maganda. Panginoon, anumang layo ang marating namin, nananatili sa puso namin yung desire na sampahin ka namin at pasalamatan, Panginoon. Hindi kayang dayain, napakabuti niyo, Panginoon, sa amin. Lord, walang ibang sasambahin kundi ikaw lamang. Hallelujah. Kung ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na pag-ibig. Pwede ba sabihin natin ito sa Panginoon? Nais kong ika'y maranasan. Nais kong ika'y maranasan. Ibog ang puso ko'y ikaw lamang. Ngayong oras, kagayanman, samba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin. Sabihin natin ito sa Panginoon, sa ating Diyos na kapal, sa ating Diyos na mapagmahal, karapat-dapat siyang aminan. Ito yung oras na ibabalik natin sa Panginoon ang ating walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung naman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Yes, Lord. Nais kong ika'y maranasan, pag-ibig mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaganapan. Sabihin natin sa kanya ito. Nais ko ika'y maranasan, tibok ng puso mo'y ikaw lang. Panginoon, pakinggan niyo po ang awit din ng iyong mga anak, Panginoon. Isang awit ng pag-ibig para sa iyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung naman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung naman
Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Amen. Amen. Ilan sa atin dito naniniwala na ang ating Panginoon ay buhay? Amen. Our Savior lives. Alam niyo, sabi ng awitin ito, napakaganda. Pwede paki-post yung lyrics ng song. Sabi dyan, tingnan natin, ano? Ang pamagat nito, My Savior. Sabi dyan, Our God will reign forever. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay maghahari. Habang buhay. Amen ba yun? Alam niyo mga kapatid, sa palagay niyo, bakit maghahari ang Panginoon? Alam niyo kaya maghahari ang Panginoon upang sa kung ano man yung mga bagay na kulang sa atin, tatayo siya para sa atin. Sabi mo sa katabi mo, tatayo si Lord para sa iyo. Ipaglalaban ka ng Panginoon. Sabi dyan, our God will reign forever and all the world, sabi doon, lahat yung buong mundo and all the world will know His name. Everyone together sing the song of redeem. Ito yung awitin ng mga tinubos ng ating Panginoon. Then yung next slide, sabi dyan, kapatid, the next slide. I know that my Redeemer lives, and I know, and now I stand on what He did. Alam niyo bakit tayo nakakatayo ngayon? Amen? Alam niyo ba tayo nakakatayo ngayon? Hindi dahil sa mabait tayo. Kaya tayo nakakatayo ngayon dahil ang Diyos nagpapatawad. Hindi ba yun? Kaya tayo nakakatayo hindi dahil mabuti tayong tao. Kaya tayo nakatatayo kasi may mabait na Diyos. Hanggang maglinis, hanggang tayong tanggapin. Hindi ba yun? No? Napakabuti sa awitan natin ng Panginoon. Hallelujah. Awitan natin ng Diyos.
nothing is impossible. Amen ba doon? Amen. Amen! I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Like that's the broken. Someone's a broken. My little things I say. Nothing is impossible.
maglilingkod na John. May maglilingkod na Pastor Bethel. At may maglilingkod na praise and worship team. Pero alam niyo po ba ang pinakamahalaga sa Lord? Isang puso mo. Amen. Are you prepared? At this time, ready po ba kayo i-catch ang presence ng Lord? Ngayon, awitin po natin po. Sabi nito, O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati. Lahat pala po ng ginagawa nating pagsamba para sa Kanya lang. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin natin sa Diyos. Kung ano man po yung talento na meron kayo, ano man yung meron ka, ipagalaw mo sa Lord yan. Dahil sa Kanya lang ang nababagay at napapuri. Amen. Hallelujah. Thank you.
dito, Panginoon, ang inyong mga anak, Lord. Ito po yung buhay namin, Panginoon, Lord God, na pinasasalamatan namin, Panginoon. Lord, sabi nga sa kanta, Panginoon, Lord, kulang pa itong buhay ko, Panginoon, Lord God. Para lang, Panginoon, hindi dinadahilan namin, Panginoon. Lord, binigay namin yung time namin, Panginoon. Hindi para may honor yung sarili namin o yung katabi namin, Panginoon, Lord God. Lord, ginagawa namin ito, Panginoon. Lord, to glorify you, Father God. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng kadakilaan, Panginoon, na ginawa niyo sa buhay namin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Ari na po tayo makaupo. Okay, asan na po yung iba natin kabataan? May pinuntahan po. Okay, sige. Okay, so bago po tayo, meron na po akong ilang katanungan sa inyo na bilang isang Kristiyano po, ano po ba yung bagay na pinasasalamatan niyo sa buhay niyo sa Panginoon? Meron po ba dito na gustong magsabi na gusto niyang pasalamat sa Lord yung nangyari sa akin sa isang buong linggo? Meron pa po ba? Gustong magpatalaw? Ay, sinanay yata, mukhang gusto. Hey baby, papatpatong ba kayo? Yun, ayan, si nanay marami daw dala. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos sa kadakilaan ng buhay ni nanay, baby, ayan. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Alam niyo po, kapag tayo nagpapatotoo, kinukwento natin yung kadakilaan at kabutihan na Diyos sa buhay natin. Alam niyo po, talagang nagagalak po ang Panginoon. Dahil po hindi dapat tayo sinasarili natin yung mga pagpapala na tinatanggap natin sa Diyos. At sa pamamagitan po ng ating spiritual journey, marami po akong naranasan. Kasi hindi nga po yung mga trials, hindi po tayo accepted doon. Lahat tayo talagang nakapuan doon sa mga trials. Pero alam niyo, habang may papakalalim tayo sa Panginoon, habang tumalalim yung pundasyon natin sa Lord, hindi tayo pwedeng ibagsak ng kaaway. At ang sabi nga, ulitin ko yung sinabi ko kanina umaga, kahit daw tayo hindi magaling, kahit daw hindi tayo mahusay, magmensahe, basta babad tayo sa prayer, may nangyayari. Kung babad tayo sa panalangin, pray tayo ng pray, talagang merong makapagpapagaling po tayo ng mga tao na nangihina ang loob. Yung madadala po natin siya sa Panginoon, kasi hindi naman hinahanap ng Panginoon yung talino dito kundi yung laging puso na handang magpaturo, handang makinig sa Kanya. At sabi nga, kung tila wala pa rin nangyayari sa mga prayer natin, pray pa lang tayo ng pray, tuloy-tuloy lang natin yung pananalangin natin. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa na talagang wag po tayo mapapagod sa panalangin. Dahil ako, sa biyaya ng Panginoon, nandito ako ngayon sa harapan nyo, nakita ninyo ako na isa akong pinatatag ng Panginoon na hindi hinig sa inyo, na talagang ang mga pagsubok ay darating at darating sa atin yan. At kahit hindi ko natanungin isa-isa, lahat tayo nakaranas na ng mga mabibigat. Yung pinakamabigat na pagsubok na danasan natin yan. Pero isa lang ang katagumpayan natin doon, yung panalangin. Kaya talaga ulit-ulitin ko na sabihin ito sa harapan, pray lang po tayo dahil may mangyayari. Sa bawat panalangin natin, may ginagawa ang Diyos sa langit. Kaya purihin natin ang Panginoon. Amen. Amen, ayan. Salamat po. May tanong lang po, sino po ba dito mga kabataan? Taas ka po ang kamay. Ayan, mga kabataan. Yung piling kabataan po, pakitaas ang kamay. Ay, hindi ba? Okay, ayan. Salamat sa mga nagtaas ng kamay. Naalala ko lang po kasi yung YouthNet. Ayan, sino po ba dito familiar sa word na YouthNet? Ayan, nasa mga kabataan, Naalala ko lang po, nagsimula po ang YouthNet sa pangalang YouGen o Youth Generation. Naalala ko po, ilang piraso lang po kami nung mga panahon na yun. I think 7 na youth lang kami na nagsisimula sa church nun. At alam niyo po ba, simula nung natayo ang YouthNet at na-adapt ng church natin ang G12 process, grabe. From the word net sa YouthNet. Diba? From the word net, naging tila lambat ang mga kabataan at dumami ng dumami. Okay, sa mga oras na to, sino po ba dito yung gusto maging effective na lambat para kay Lord? Amen! Amen! Ayan! Kung gusto niyo po natin maging effective, makinig po tayo ng word of God sa magitan ni Pastor Berhet. Ayan. Palapaan po natin si Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mukha ka ng lambat. Okay? Ngayon po, pag-usapan po natin, napakaikli lamang po nito, pero naging makatotohanan po sa akin at naniniwala ako
ngayong hapong ito ay magiging makatotohanan din sa atin. Buksan natin ang ating Bible sa aklat po ng Marcos. Okay? Alam niyo po, itong second service po natin na ito ay makikita niyo po ang daming bakanting upuan po dyan. Kaninang umaga, halos mapuno din po tayo dito. Ano? Pero bakit tayo nagkaroon ng second service natin? Una, yung prinsipyo na we love the empty chair. Mahal natin ang upuan. Ang empty chair, yung upuan na walang laman. Okay? Sample po mga kapatid, ito. Alam niyo po ba mga kapatid, ito pong empty chair na ito ay mahal na mahal ng Lord. Naniniwala po kayo doon? Amen. Bakit? Sapagkat ang ibig sabihin nito, baka isang araw, ito yung best friend mo nakaupo rito. Okay? Hindi mo alam dito sa empty chair na ito, baka mamaya ito yung pamilya mo. Baka ito yung sakit ng ulo sa kapitbahay mo, baka ito yun. Amen? Ganong kamahal ng Panginoon ang empty chair. So, kasi po pag morning, halos mapuno na rin po tayo. So, ginawa natin, every afternoon, kahit po konti mga kapatid, mahal na mahal ng Panginoon yan. Okay? Yung empty chair na yan, hindi mo alam. Baka mamaya, yan yung future na mapapangasawa mo. Amen? Ibig sabihin, mahal ng Panginoon ang bawat kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Okay? So, every Sunday afternoon, magkakaroon tayo dito ng service. So, tutuloy po natin yon. Combine po tayo, pati yung mga kabataan natin. No, especially yung mga college natin. Naniniwala ko, it's time na yung mga kabataan natin mag-worship na sila kasama na ang buong church. Amen ba yun? Amen? Praise God. Pero, announcement din natin, one Sunday, magkakaroon tayo ng youth event. Gaganapin po natin sa McDonald's. Okay? Paghandaan po natin iyon. At kaya lang, duda ako, baka hindi natin mapuno, no? Baka hindi mapuno ng kabataan yung one. Sino ba may birthday ng September? Meron ba? Ako. Si Aaron, no? Anong oras? Hapon ba yun? Okay? So, ang date po natin dito, September 25. Okay? Markahan niyo na po yun. September 25, ang youth night natin ay gaganapin natin sa McDonald's. Okay? So, ipangganap na po yan sa Facebook. Okay? So, lahat ng mga batch natin, so makikita-kita ang YouthNet sa YouthNet Reunion, September 25. Okay? September 25 po yun. Okay, ilang announcement pa natin. Muli, magkakaroon tayo ng encounter. Kailan yung EGR natin? January 5 to 7. January 5, 6, and 7. At ito ay gaganapin natin sa Amazing Grace Resort diyan sa, I think, Kalumpit, Bulacan. So, exclusive yun. Tayo lang po ang gagamit nun. Yun po ay isang resort na walang swimming pool. Resort lang yung pangalan niya. Hindi, joke lang po. So, doon mo natin gaganapin. Alam niyo mga kapatid, yung mga nagdaan sa atin sa encounter, sa EGR, may mga pagkakataon na, alam niyo yun, na nag-stop tayo sa ating proseso. Pero kaninang umaga, di ba, pinag-usapan natin, process means progress. Okay? Process means progress. So kapag dumadaan daw tayo sa proseso, ibig sabihin, merong progreso. Ilan sa atin dito gusto natin umuulan ng buhay Kristiyano natin? Amen. Amen. Diba, no? Yung bang patatag ng patatag tayo. Alam niyo bakit tayo patatag ng patatag? Kasi habang nadadagdagan ang edad natin, alam niyo ba yun? Marami tayong na-encounter na iba't ibang uri ng mga problema, pagsubok. Tama ba yun? So, dapat patatag tayo ng patatag. At ano ang kailangan natin? Proseso para may progreso. Okay? So, purihin natin ang Panginoon. Now, buksan natin ang ating Bible sa aklat ng Marcos. Okay? Mark chapter 1. Yan. Mark chapter 1. Verses 3. Magsisimula tayo sa verse 3 hanggang sa mga sunod-sunod na po, no? Nakita na po ba ninyo? May mga Bible po ba? Pakishare natin yung kung wala pa po kayong Bible, meron po tayong free Bible dyan sa likod. Okay? Kung wala na, agawin nyo lang sa katabi nyo. Okay?
Okay? So share po natin yung Bible po natin. Alam ko na marami tayong mapag-usapang maganda ngayon. Okay? Marcos, Kabanatang 1, talatang 3 hanggang 5. Okay, ganito po ang sinasabi dito. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ila. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Verse 4, at dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Verse 5, halos lahat ng taga-Judea at Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan niya sa ilog ng Jordan. Okay? So, pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, tayo'y manalangin muna. Let's pray. Dakilang Diyos, sa aming pag-uusap, sa aming pag-aaral ng iyong salita, hayaan mo nga, Panginoon, na matuto po kami sa mga sandaling ito. At hindi lamang matuto, Panginoon, kung meron kang ginagawang pangungusap po sa amin. Lord, turuan mo po na ang aming puso ay sumunod. Kung meron man kaming tinig ninyo na matidinig namin kahit maliit lang lamang na pangungusap, hayaan mo, Panginoon, na kami ay tumugon. Huwag na huwag niyo, Panginoon, ay napapayag na hindi namin isusunod ang aming puso sa anumang bagay na sasabihin mo ngayon. Lord, buksan niyo po ang aming isipan, ang aming puso. Kung mayroong mga kabigatan, kung mayroong mga pagkukulang, naniniwala kami, Panginoon, eto na yung panahon para kami bumawi. Eto na yung panahon, Panginoon, para mangyari na sa buhay namin yung mga pangarap ninyo. Lord, maraming panahon na nadadaw kami, maraming din panahon na tutukso kami, Panginoon, pero salamat ang salita mo laging nandyan, nagpapalakas at nagpapatibay po sa amin. Samahan niyo po kami ngayon sa pag-aaral nito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay. So, gusto ko lamang po pansinin ulit mga kapatid, ano? Balik-tanawan po natin yung verse 3. Okay, verse 3 kapatid, pwede ba natin buksan dyan sa English? Ang sabi dyan, a voice of one crying out in the wilderness, prepare the way for the Lord. Prepare the way. Ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayon ay ihanda ang daraanan ng Panginoon. Okay? Ihanda ang dadaanan ng Panginoon. Ano po ba ang ibig sabihin ng dadaanan? Okay? Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang way? Okay? Ito po ay isang, sabihin natin, isang kalsada, isang daan na kung saan ay pwedeng makarating sa atin o sa ibang lugar o para mapadali. Ang isang kalsada o daan ay isang uri ng, sabi nga, lugar dito sa mundo na kung saan ang mga naglalakad dyan ay mayroong pinatutunguhan. Okay? Ibig sabihin, kapag mayroong daan at mayroong din kalsada, mayroong pwedeng mangyari sa iyo na may direksyon ng pinatutunguhan. Pansinin po natin sandali, yung sinabi dito sa Tagalog, no, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Sabi dyan, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Una mga kapatid, bakit daraanan ng Panginoon? Naniniwala po ako, tayo malayo sa Diyos, tayo mayroong pag-aaral na ginagawa, may kanya-kanya tayong hanap buhay. Tama po ba yun? Pero naniniwala ba kayo na ang Diyos ay pwedeng magkaroon ng daan patungo sa atin at tayo samahan sa ating pamumuhay? Kaya lang kung minsan hindi natin makasama ang Diyos kasi yung kalsada na yon sarado. Okay? Nakakita na ba kayo ng kalsadang one way? Ilan sa inyo dito nahuli na sa one way? Diba? Pag sinabi natin one way, alam niyo ito yung kalsada na kung saan yung ang gusto lang natin, tayo lang ang lalapit kay Lord. No? Pero pag si Lord na ang pupunta sa atin, ayaw natin eh. Anong ibig sabihin? Pag may kailangan tayo, pag bagsak na tayo, pag lugmok na tayo, saka tayo lalapit kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, minsan nga gano'n. Diba? Parang one way lang. O kaya naman,
Eto naman ang Panginoon, lapit ng lapit sa atin, tayo naman, ayaw natin lumapit sa Kanya. Tama ba yun? No? Sabi mo sa katabi mo, bawal ang one way. Diba? Dapat two ways. Palakpakan natin ang Panginoon. No? Dapat two ways. Pinapayagan natin ang Panginoon na lumapit sa atin at pinapayagan din natin na yung sarili natin ay lumapit sa Diyos. Now, ang sabi dito sa verse na ito, tingnan nyo ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Naniniwala ko mga kapatid, sa pagpunta natin dito sa lugar na ito, merong gustong gawin ang Panginoon sa atin. Ilan sa atin dito masasabi natin, meron tayong pangangailangan sa buhay na ito. Amen. Meron tayong pangangailangan sa Diyos. Alam niyo ang sabi ng salita ng Diyos ngayon? Bakit hindi mo ihanda? Dadaan ang Panginoon patungo sa iyo. Hello? Alam niyo po, hindi lingid sa inyong kaalaman, ako ay dumaan sa isang matinding problema at pagsubok to the point na, alam niyo yun, yung down ka na talaga ang tindi po. Pero alam niyo po, gumawa ako ng kalsada, inihanda ko ang kalsada para malapit sa akin ang Panginoon. Nakakita na po ba kayo ng tao? Sino po sa Bible, yung sa 12 alagad ng Panginoon, na nung nagkaroon ng problema, nagpakamatay? Diba? Si Judas, ano? Alam niyo mga kapatid, sa tindi ng problema ni Judas, nagpakamatay, hindi na bumalik. Pero mga kapatid, alam niyo ang ginawa ko, sa tindi ng problema ko, hindi po ako nagpakamatay, ang ginawa ko, inihanda ko ang daraanan ng Lord. Alam niyo ang ginawa ko, nagpunta ako ng bundok, nanalangin po ako doon. Alam niyo mga kapatid, doon sa bundok, sa Prayer Mountain, ay grabe. Talagang yung, nung tinatanong, sa jeep pa lang, damang-dama ko na yung bundok. Alam niyo, kitang-kita ko yung zigzag, yung jeep. Alam mo yung parang naalala niyo yung patalastas doon sa TV, yung Jack Maawatan. Naalala niyo yun? Yung ang background niya, bundok. Tapos wala daw, hindi niya maintindihan yung mga ano, kasi wala siyang ano doon. Alam niyo mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay po natin. Bagsak tayo, down tayo. Pero wag na wag mong gagayahin si Judas. Amen? Amen. Pag nagka-problema na, pag nagkasala na, hindi na magpapakita kay Lord. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ihanda ang dadaanan ng Panginoon. Amen ba yun? So, ang tanong mga kapatid, paano natin ihahanda ang dadaanan ng Panginoon? Ituloy natin sandali yung sinabi. Tingnan natin mabuti. Ang sabi diyan, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Alam niyo, unang ginawa ko, nanalangin po ako. Dahil alam ko sa pananalangin ko, iyon yung magiging kaparaanan ng Diyos para sumuporta at umalalay siya sa akin. Alam niyo ba mga kapatid, nung pagbaba ko ng bundok, ito po yung damang-dama ko. Kahit konti lamang na kagandahan, naiiyak na agad ako. Tapos alam niyo, kahit merong konting makita ko yung ganitong pader, umiiyak ako. Bakit? Alam niyo yun, kahit may mga problema, yung parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko, yung konting kabutihan, umiiyak ako kasi bakit? Alam niyo, ang Panginoon, pinuntahan na ako, inayos niya ang puso ko. Alam niyo yung mga taong hindi nabibisita ng Lord, hindi dahil ayaw bumisita ng Lord, kasi wala siyang dadaanan. Sabi ko sa katabi mo, gumawa ka ng daan. Gumawa tayo ng daan. Una mga kapatid, ang ginawa ko dun sa bundok sa Prayer Mountain, grabe po, umaga hanggang hapon. Ako lang ang nasa, kasi dun sa, alam nyo, yung ano na yun, hanggang 4th floor. Yung 4th floor na yun, hindi pataas, pababa. Pababa ng bundok. Kasi makikita mo, doon sa bababa ka, meron na naman. At parang ganito kalaki, ganyan kahaba. Alam niyo yung kwarto, parang ganito lang kalaki. Oh. Parang kung eto, hanggang dito lang. Pagpasok mo dun sa kwarto na square, ganito, parang ganito lang. Square yun. At di square mo to. Alam niyo ba yung square na yon? Ang nasa loob lang niya, insulation, yung ibig sabihin, yung soundproofing po siya, na kahit sumigaw ka, walang makakarinig sa'yo. Tapos sa ilalim niya, walang upuan doon, alam mo kung ano lang na doon? Yung papag na parang, hindi naman kawayan, pero may barnis. Ang sarap po. Tapos may parang ganito, maliit lang ang kid na patungan ng Bible. Tapos merong kaprasong ilaw dito sa taas. Alam mo, wala kang gagawin doon, kundi kausapin ng Panginoon. Alam niyo doon, nagsumbong ako kay Lord, umayak ako kay Lord,
Kasi dumating ko, tawa ko lang mag-isa. No? Huwag niyo pag-ikwento nga, baka si Pastor tawa daw ng tawa mag-isa. No? Sabi mo, huwag mo ikikwento yun, ha? Pero alam niyo, ang sarap sa presensya ng Lord. At alam niyo, doon sa lugar na yun, damang-dama ko na i-prepare ko yung daraanan ng Diyos papunta sa akin. Alam niyo, kahit anong dumating na pagsubok sa akin, pagbaba ko, parang wala. Kasi damang-dama ko, tinalaw ako ng Panginoon. Then alam niyo ba nangyari mga kapatid? Pag-uwi ko din. Alam niyo, itong birthday ko na po sa, kailan ba yun? Sa susunod na Lunes. Huwag niyo lang itanong anong oras, no? Kasi magbe-birthday po ako sa Prayer Mountain. Aakyat po uli ako kasi namimiss ko na si Lord. Alam niyo yun, kung meron isang bagay na nais kong mamarkahan ang buhay ko, yung mamarkahan ko ang buhay ko na ako ay gumagawa ng daan lagi para dalawin ako ng Lord. Ang sabi ng Bible in Mark chapter 3 and chapter 1 and verse 3, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Prepare the way for the Lord. Sa pamilya natin, ihanda natin ang dadaanan ng Panginoon. Magkaroon tayo ng sama-samang pananalangin. Amen? Kaya natutuwa tayo, no? Ihanda natin ito. Ano pa? Prepare the way for the Lord. Sa mga estudyante, bakit hindi mo hayaang samahan ka ng Panginoon? Bago ka mag-exam, mag-pray ka, humiling ka ng tulong sa Panginoon. Okay? Yung devotion natin, alam nyo, yun yung mga daan ng Panginoon. Ilan sa atin dito, parang may bara na yung kalsada. Parang binarikadahan na natin. Bawal pumasok dito kahit si Lord. No? Sabi mo sa partner mo, buksan mo na kasi. No? Buksan mo na. Ito yung mga dadaanan ng Panginoon sa buhay natin. Prepare the way of the Lord. Now, tingnan niyo po itong kasunod sa Tagalog. Ito po yung Bible na hawak ko mga kapatid. Ang magandang balita. Biblia. Now, ang sabi dito, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Pangalawa, gumawa kayo ng tuwid na landas, mga kapatid. Prepare and make His path straight. Ang sabi sa Tagalog, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Mga kapatid, alam niyo ba, pinakita sa akin ng Panginoon, ang lalakaran lang ng Panginoon patungo sa buhay natin ay yung mga tuwid na gawa. Hello? Di ba? Ibig sabihin, yung mga baluktot na gawa ay hindi makakalakad si Lord yan, baka matalisod lang si Lord. Hello? Kamusta po ang pamumuhay po natin? May mga dapat bang ituwid? Amen. Ha? Sabi mo sa partner mo, sige, harapin mo lang yung partner mo. Sabi mo, partner. Sige, harapin mo, partner. Parang pinag-uusapan ka. Pero alam niyo mga, lahat po tayo, meron tayong itutuwid. Amen. Ha? Lahat nga po na walang itutuwid ang buhay, say Amen! Wala na ho bang itutuwid ako? Meron pa tayong itutuwid, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, meron. O baka nakakalimot po yan. May itutuwid ang Panginoon sa ugali natin. Tama po ba? Di ba? Tingnan niyo, sabi, ulitin ko gumawa kayo ng mga tuwid na landas. Hello? Alam niyo mga kapatid, naranasan ko po sa buhay ko, di ba, bumagsak po ako. Pero wala palang pinakamasarap sa buhay ng tao kundi ang magtuwid ng kanyang buhay. Amen. Amen. Alam niyo, minsan sa una, mahirap magtuwid ng buhay. Sa una, mga kapatid, mahirap yung mag-ayos ng buhay. Pero alam niyo, kapag nagawa nila, napakasarap sa pakiramdam. Amen? Parang juicy fruit. Ano ba yung sabi ko sa juicy fruit? Diba? So, napakasarap mga kapatid. Now, ulitin ko, tingnan po natin tingnan niyo po ito. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Pangalawa, gumawa kayo ng tuwid na landas na kanyang lalakaran. Mga kapatid ko, ang nilalakaran ng Panginoon papunta sa atin ay yung tuwid. Kaya, kung merong pagkakamali, hingi na natin ang tawad kay Lord. Ngayong gabi na ito, mga kapatid, ito na yung panahon. Ang Diyos ay nag-aantay sa atin. Una, ihanda natin ang daraanan ng Panginoon. Pangalawa, kung may kailangang ituwid natin. Paano natin maitutuwid? May dalawang bagay, mga kapatid. Una, tingnan po natin. Verse 4. Verse 4. Sabi diyan, at dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao. Now, tingnan nyo. Ano ang sabi ni Juan sa mga tao? Pagsisihan. Okay? Pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Hello?
Paano daw natin ihahanda ang dadaanan ng Panginoon? Number 1, magsisi. Amen. Para daw maihanda natin yung dadaanan ng Panginoon, ihanda natin yun. Alam niyo ba dati dito pag fiesta, ilan sa atin dito naging involved? Yan, kami nila Ate Marites, no? Di ba, no? Yung mga kabataan dito, nung kabataan namin noon, no? Kami yun, kabataan noon, no? Alam niyo ba, pag fiesta dito, nagpipintura kami ng gilid ng kalsada. Ate Marites, naabutan niyo yun? Di ba, no? Alam niyo, ganun. Ilan sa atin pa dito yun? Yung dito sa Panitas, naghahanda pa ng banderitas. Ilan sa inyo dito naka-experience nung naglagay ng banderitas dahil fiesta? Alam niyo mga kapatid, bakit tayo naglalagay ng mga banderitas at ng mga kulay sa tabi ng kalsada? Kasi ipiniprepare natin dahil magpipiesta na. Mga kapatid, sa Panginoon, pag ihanda daw natin ang dadaanan niya, number 1, magsisi. At talikuran ang kasalanan. Hello? Diba, no? Tingnan natin. Pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Ano ang ibig sabihin mga kapatid ng pabautismo? Ang bautismo ay galing sa salitang baptizo, nang ibig sabihin ay ilubog. So anong ibig sabihin mga kapatid? Magpabautismo tayo. Ibig sabihin, ibabad natin ang sarili natin. Ilan sa inyo dito, yung ano ba ang tawag dun sa lalaban, yung puti? Lalaban ng lalaban, unang panahon, di ba, pinupukpok yung puti. Tapos ilalagay sa plastic, maaarawan, anong tawag doon? Kinukula, no? Kinukula. Sabi mo sa katabi mo, ikulang mo na ang buhay mo. No? Yun yung ibig sabihin ng ibabad. Yun yung ibig sabihin ng bautismuhan. Magbabad ka na sa Panginoon. Amen? Magbabad ka na sa devotion mo. Magbabad ka na sa worship. Ano mangyayari mga kapatid? Alam niyo, number 1, una, na i-prepare natin ang dadaanan ng Panginoon. Pangalawa, anong ibig sabihin? Makakadaan na ang Panginoon kasi naituwid na natin. So, paano daw natin itutuwid mga kapatid? Una, magsisi at tumalikod. Pangatlo, magbabad sa Panginoon. Alam niyo, yung mga taong hindi na nabababad kay Lord, naku po, yan yung mga taong magagalitin. Sabi mo sa katabi mo, parang ako yun. Diba, no? Alam niyo, yung mga hindi nababad kay Lord, yan ay yung mga taong madaling mainis. Tama ba yun? No? Yung mga hindi na nagbababad, may konting problema lang. Akala mo, gusto nang dukutin yung buhay. Diba? Lulunok na ng buong kalabasa para mamatay. Alam niyo, ayaw ng Lord yung gano'n. Alam niyo, ang sikreto sa buhay na ito, babad. Diba? Magbabad tayo sa Panginoon. Amen? Yun yung sinasabi, bautismo. Magbabad tayo sa presensya ng Diyos na buhay. Magbabad tayo sa pananalangin. Magbabad tayo sa bawat kabutihan ng Panginoon. Sa pagsamba. Magbabad po tayo mga kapatid. Sa pagkakataon po ito, tingnan po natin yung huli. No? Tingnan natin dyan sa Ingles. Sabi dyan, John came baptizing in the wilderness and preaching the baptism of repentance for the forgiveness of sin. Okay? Tuloy po natin mga kapatid. Now, gusto ko makita natin dito sa verse 5. Napakaganda sa verse 5. Tingnan niyo po mga kapatid. Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, ready, begin. Parang may Ilocano. Sabay-sabay nga po English. 1, 2, ready, begin. Countryside and all the people of Jerusalem were flocking to him. Alam niyo mga kapatid, ang sabi sa ibang version, hindi ko alam kung anong version yung nabasa ko, halos lahat ng mga taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Tapos ano ang sabi doon? Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog ng Jordan. Mga kapatid, ang sabi dito sa Bible, sa verse 3, merong isang tinig na sumisigaw sa ilang. Anong ibig sabihin ng salitang ilang, mga kapatid? Ang ibig sabihin ng salitang ilang, ito ay yung isang lugar na napakalayo, masukal, isang lugar na, alam niyo, hindi mo matidinig yung tinig. Maybe ngayong araw, hapon na ito, mga kapatid, pwedeng nagsasalita na ang Panginoon pero hindi natin maintindihan. Pero isang katotohanan, nagsasalita ang Panginoon ngayon. Alam mo, ano yung sinasabi ng Panginoon?
ihanda mo ang dadaanan ng Panginoon sapagkat meron siyang gagawin sa buhay mo. Amen? Ihanda mo. At anong sabi doon? Pangalawa, ihanda. Pangalawa, gumawa ka ng mga tuwid na landas. Hindi lang natin itutuwid. Gagawa pa tayo ng tuwid. Amen ba yun? Nag-get niyo po yun mga kapatid? Alam niyo, habang dinidevotion ko po ito, sabi sa akin ng Lord, alam mo yun, marami kang mga naging pagkukulang, huwag mo lang ituwid. Gumawa ka ng tuwid. Ilan sa atin dito, may itutuwid na tayo at gagawa pa tayo ng mga tuwid na mga bagay. Amen? Alam niyo, kapag ginawa po natin yan, nakatitiyak tayo, dadaan ng Panginoon sa kalsada. Kung wala mang kalsada, Pastor, parang karumi-rumi na ng buhay ko. Pastor, parang kalayo-layo ko na sa Lord. Alam mo, gagawa si Lord ng airport, aabutin ka lang. Hello? Di ba? Pastor, parang puro putik na ang kinalalagyan ko. Baka hindi na dadaan si Lord. Alam mo, kahit putik pa yan, dadaanan niya ni Lord. Kasi lahat sa buhay natin, mahal ng Diyos. Yang katabi mo lang naman ang minsan ayaw sa iyo eh. Amen? No, pag nalaman niya na yung kabahuan mo, baho mo naman, putok ka. Di ba? Ganon? Ayaw eh, no? Pero alam mo si Lord, kahit yung putok mo, mamahalin ni Lord. Hindi, totoo po yun. Binabanggit ko lang po ito mga kapatid, pero ang totoo, bawat tao, meron tayong mga bagay na alam niyo sa buhay natin, mabaho. Pwede ugali, di ba? Pero lahat yan mamahalin ng Panginoon. Pwede ba tayong pumigil sandali na yan? Hallelujah. Pwede ba nating, sige, habang tayo nakapigit ngayon, isang tanong sa buhay natin ngayon. Ang sabi ng Bible, isang tinig ang nagsasalita sa ilang nang sinasabi, ihanda mo ang daraanan ng Panginoon. Kapatid, sa oras to, habang tayo nakapigit at nananalangin, pili mo ba matagal ka nang hindi natatalaw ni Lord? Alam mo kapatid, matagal nang tumatalaw si Lord. Kaya lang dahil sarado yung dadaanan, ang sabi ng Panginoon, prepare. Paano natin ipiprepare? Una, magsisi. Pangalawa, talikuran natin yung mga kasalanan na ito sa tulong ng Diyos. Humingi ka ng tulong sa cell leader mo. Sumama ka sa cell leader mo. Humingi ka ng kalakasan. Pag-pray ka. Pastor, pag-pray mo ako, ang totoo, ang layo ko na kayo. Hindi ko na siya nararamdaman. Pastor, pwede ba pag-pray mo ako? Kasi para bang na-immune na ako sa mga hindi tuwid na gawain. Pero ngayon gusto kong gumawa ng mga tuwid na gawain. Inilagay ng Panginoon ang cell group, devotion, dahil doon kanya aabutin. Prayer, awit, pagsamba, magpunta sa church, yan yung mga dadaanan ng Panginoon papunta sa buhay mo. At ngayon dahil nandito ka na, kapatid, nagumpay ka na, dadating sa iyo ang Panginoon. Kung meron ka mang pangangailangan ngayon sa Panginoon, ano man ito, meron kang pangangailangan personal, wala kang masabihan kahit sino. May nagawa kang isang matinding bagay na alam mo nakakahiya. O kaya naman may pinagdadaanan kang problema ngayon, na ipit ka na. Bakit hindi mo hayaang dalawin ng Panginoon? Prepare the way of the Lord. O kaya naman meron kang isang pangangailangan ngayon na alam mo na kailangan mo ng tulong ng Diyos. Ang tao minsan walang magagawa, pero alam mo ang Diyos meron. Sa pagkakataong ito, sino man sa atin dito sa kwartong ito ang nagsasabi, Pastor, kailangan kong ayusin ang dadaanan ng Panginoon. At sa lugar na ito, dito ko aayusin ang lahat. Ihihingi ko ng tawad sa Kanya. Pwede bang tumayo ka ngayon sa iyong kinaupuan at sabihin mo, Pastor, tatayo ako kasi meron akong dapat na gusto kong paghandaan ang pagdating ng Panginoon sa buhay ko. I-prepare ko yung dadaanan ng aking Panginoon. Dadalawin ako ng Panginoon. Come on, tumayo ka sa iyong kinaupuan at sabihin mo, tatayo ako, ihahanda ko, dadalawin ako ng Panginoon. Dadalawin ako ng Panginoon. Hayaan mong hipuin ka ng Panginoon ngayon. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Oh, Diyos, sa iyong lahat ng
galing sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At ang mababay na Amen. Hallelujah. Habang tayo nakapigil ngayon, tayo manalangin. Pastor, tulungan mo ako, napakalayo ko na sa Panginoon. Pero gusto kong bumalik sa Kanya ngayon. Hallelujah. Pastor, gusto kong isuko yung mga bagay na alam mo ito ang nagpapatakoy ng mga blessing ng Lord. Ito ang nagtataboy sa mga pagpapala sa buhay ko. Bakit puro para mapakita na lang ang dumarating, Pastor? Pray for me. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo ngayon, pinapakita ka na ng Panginoon. Katotohanan nandito ka. Meron ka ng ginawa para daanan ka ng Panginoon. Meron ka ng ginawa para puntaan ka ng Panginoon. Ang gawin mo ngayon, magpakumbaba ka sa hanggang ng Panginoon. Kapag magpakumbaba ka, sabihin mo, Panginoon, patawarin mo. Lord, patawad sa namin nagawa ko kasalanan. Lord, patawad mo sa nagawa ko pagkukulang sa iyo. Lord, nasaktan kita, patawarin mo ako sa iyo. Come on, just pray, open your mouth, come on. Lagi sinig ng Panginoon. Nauunawaan ng Panginoon yung luha. Napapasa ng Panginoon yung luha. Come on, sampay mo ng Panginoon. Just pray. Come on, masabi mo, pray ka, Lord, sorry po. Pagkaliit mo yung buhay ko. Lord, napagin mo ako. Lord, napagin mo ako. Lord, nagigita ko mo. Lord, tulungan mo ako. Naman sabihin mo sa Panginoon. Magsumbong ka sa Panginoon. Meron na akong maapi sa iyo. Meron mga tao nilalait ka. Bakit sabihin niya sa Panginoon? Lord, inaayusin mo ako. Lord, sorry kung matawarin mo ako, Panginoon. Pray, 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 Lord. Come on. Ang pinakamatinding daanan ng Panginoon sa buhay natin kapag ginawa natin ay ang pagpakumbaba. Ang pinakamatinding paghahanda para siguradong daanan tayo at maranasan natin ang Panginoon ay ang pagpapakumbaba. Ang gagawin natin ngayon, mga kapatid, naniniwala ako, excited ang Panginoon na ipuin ang buhay natin. Excited ang Diyos na palakasin ang ating mga kailangan. Excited ang Panginoon na solusyonan ang mga problema at pangangailangan natin. Kapatid, pagpapakumbaba lamang. Pagpapakumbaba. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, nagpapakumbaba ako sa iyo. This time, pwede ba tayo lumuhod po tayo sa ating ginawa? Maya tayo may mga namin. Come on, bilang pagpapakumbaba, Lord, narito, lumuluhod kami sa iyo sa kapal. Iluhod po natin lahat sa Panginoon. Lord, nagpapakumbaba kami sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba kami, patawahan po kami, Panginoon. Lord, patawad po sa lahat ng nagawa namin, O God. Lord, yung mga blessing na makalayo. Lord, para pag hindi na magkakasugawa, hindi na namin, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba kami sa iyo. Lord, para pag lagi wala kami problema sa bahay. Lord, nagpapakumbaba kami sa iyo. Lord, para pag hindi na maayos-ayos yung sarili ko, lagi na lang ako naninigaw ng
mo. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, anak, dadalawin kita. Dadalawin ko ang pamilya mo. Pagagalingin ko ang pamilya mo. Aayusin ko ang pamilya mo. Aayusin ko ang buhay mo. Aayusin kita. Yayakapin kita. Ang sabi ng Panginoon sa iyo. Oh, Diyos, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po. Salamat, Panginoon. Oh, Diyos. Oh, Diyos. Hallelujah. Amen. Yes, Lord, pwede po ba lahat ng mga cell leader natin? Lapitan po natin yung mga first time natin and then pray. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Come on, just pray. Mag-minister po tayo ngayon. Mag-pray po siya. Panginoon, patatagin mo itong kaibigan, itong kapatid ko na ito. Come on, just look for a partner right now. Puntaan natin yung mga binisita natin. Come on, hallelujah. Pray, pray. Naniniwala ako kapatid, gagamitin ka ng Panginoon. Just pray. Come on, just pray. Oh Diyos, hallelujah, hallelujah. Lord, patatagin ko to. Patatagin ko itong mga kasama ko, Panginoon, right now. Yes, Lord, just pray, 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 pray. Oh,
Ngayon pa lang, tagumpay na ang bawat isa, Panginoon Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat po. Mga kapatid, sa pag-uwi natin, sa paghayo natin, hayaan natin na alalahanin natin yung mensaheng binigay sa atin ng Panginoon. Prepare the way of the Lord. Mga kapatid, hindi masama kung araw-araw tayo naghahanda. Dahil ang darating naman sa buhay mo ay hari ng mga hari. Alam mo kapatid, hindi na kapanghihinayang ang maghanda ng buhay. Kasi ang hari ng mga hari ang dadating sa buhay mo. Ang Diyos ng mga Diyos. Okay? So naniniwala ako, binago na tayo ng Panginoon, pinatawad tayo ng Panginoon, ikaw ay isang bago na. Sabi mo sa katabi mo, you are brand new now. Brand new ka na ngayon, no? Bago ka na ngayon. Amen. Praise God. Now, bilang pasasalamat natin sa Panginoon, ngayong oras na ito tayo magpe-pray sa ating pagkakaloob. Kaya natin ibalik natin ang lahat ng pasasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating offering. Tawagin natin si Kuya Christian. Hallelujah. Hallelujah. Sige po mga dito po tayo nakakala. Lord, maraming salamat Panginoon sa oras na ito, Lord. Ito na po yung time, Panginoon, Lord God. Para ibigay, Panginoon, yung 10% Panginoon ng yung pera namin sa buong sanlinggo na ito, Panginoon, Lord God. Lord, ginagawa namin ito, Panginoon, hindi para, Lord, sa sarili namin, Panginoon, kundi para sa gawain na ito, Panginoon, Lord God, para sa iyo ito, Panginoon. Lord God, ibigay po namin, Panginoon, hindi lang yung best namin, kundi yung very best namin, Father God. Lord, dahil alam namin, Panginoon, sa pamamagitan na ito, ma-honor ka namin, Panginoon, Lord God. Sa pamamagitan na ito, Panginoon, na mapamigay ka namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, announcement lang po, every Sunday afternoon, meron po tayong service sa umaga, meron din po tayong service sa hapon. Now mga kapatid, bilang, anong tawag dito, survey lang po naman. No? Kasi po, first time po natin dito, inaayos po natin yung ating setup. Kamusta po dyan sa likod? Mainit po? Mainit, no? Kaya pala, ano tawag dito? Ganun tayo ng ganun, ano? Sige po. Ipagpamanhin niyo lang po ng konti mga kapatid sapagkat nasa period po tayo ng adjustment, pero we're praying that next coming Sunday ay hindi na po ganito kainit, okay? So siskapin po natin. Kasi po ang ilan ng electric fan nandyan, ito nandito. So, pero hahanapin po natin yung pinakamalamig na pwesto para po na-enjoy na natin ang worship, na-enjoy pa natin yung place. Ano ho? Now mga kapatid, pag-pray niyo po na mapa-aircon na po natin ito, magtulong-tulong po tayo, no, na makabili po ng aircon, and I believe sasamahan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Okay? So, siguro pag-pray po natin na magkaroon tayo ng sabi, ano ba tawag doon, yung pledge, magkakaroon tayo ng mga tulong-tulong. Then, may nagsabi po sa amin, 2 horsepower daw ay kaya na itong i-aircon. So, makausapin natin yung ating engineer para ayusin yung mga electrical natin, ano, para mapa-aircon po natin ito. Pero yung opisina natin doon, mga kapatid, maybe by next week, naka-aircon na po tayo doon. No? Isang kapatid po natin, ginamit, isang kabataan, para magkaroon tayo ng aircon po doon. So, nagpapasalamat tayo sa pamilya nila, and probably pasasalamatan natin sila formally, no, sa susunod na mga araw, okay? So, pero pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa isang napakamura po ng aircon, purihin ng Panginoon, at so, mga kapatid, by September, magkakaroon po tayo ng tinatawag na prayer works. Ang ibig sabihin niya po, mga kapatid, kaya lang pwede na po natin gaganapin yan sa bakto. Gaganapin po natin yan dun sa opisina every Wednesday, 5 a.m. Alam niyo mga kapatid, napakatinding kalsada nito.
kung ikaw maghahanda ka sa pagpunta sa'yo ng Panginoon. Grabe, tuwing Miyerkules lang bago ka pumasok sa eskwelahan, pagpe-pray ka muna, gracious ka kapatid. Sasayo ang Panginoon. Amen? Talagang, alam nyo, nung nagpupunta kami ng Pampanga, naka-uniforme ng nursing, naka-uniforme ng pampiloto, naka-uniforme ng gwardiya, talagang nagdadasal muna sila bago sila. Ano ba ang Panginoon? Bago siya humarap sa mundong ito, ang tindi ng prayer backup niya. Kaya siya nagtagumpay. Naniniwala ako mga kapatid. Mababago ang church na ito, mababago ang mga atmosphere natin dahil marunong tayong lumuhod at manalangin sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Kung sa outing na, nagigising tayo ng maaga. Ito, every Wednesday, kapatid, mababago ang buhay mo dito. Prayer works every Wednesday po ito, starting on September. Okay? Ang ating EGR, gaganapin po natin sa Amazing Grace Resort. Okay, sa Kalupit. So, prepare po tayo at bubuksan muli natin ang ating mga pre-encounter SOL. So, be excited kung tayo ay nawala na. Sabi mo, Pastor, nawala po ako. No, gusto kong bumalik. Gusto kong simulan muli. No? So, napakaganda. Hanapin natin. Sama-sama tayo magsisimula sa Panginoon. Okay? So, ngayon po, nagpapasalamat din po tayo sa bawat isa na yung mga kabataan natin. Itong service natin na ito, naniniwala ako na pupunuin din ito naman. Kanina mga kapatid, grabe talagang punong-puno po dito, no? At ngayon halos mapuno-puno po ulit tayo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa tagumpay na yan? Amen? So, next Sunday, afternoon, okay? So, open pa po, marami pa tayong empty chair. Jesus loves the empty chair. Kaya sa likod, naniniwala ako, pupunuin tayo, magdadala tayo ng kaluluwa, magiging mga fishers of men po tayo, tulad ng pinag-aralan kanina ng umaga. Okay? Tayo po yung sandaling manalangin sa ating pagwawakas. Panginoong Diyos, tunay na pinupuri ka namin sa araw na ito. Lord, pinasigla mo ang aming araw, kaya ito pong isang linggo, Panginoon, matindi po. Makakakilos kami ng maayos, magsisimula kami ng buhay namin, Panginoon, kasama ka namin. Kasi nawa na ang kalsada para dalawin mo kami, Panginoong Diyos. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isa. Tumayo po tayong lahat. Ang pagpapala, ang pag-iingat, gayon din, ang pagsama ng Panginoong Diyos ay mapasa atin. Ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo ang tanggapin natin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen.